Ang programang ito na regulado ng Philippine School News Organization and Stations Coalition ay rated SPG. Magandang hapon po, ito ang inyong lingkod Argino de Leon. Ito ang Matador. Dahil ang mga matitinding suliranin ng bayan, hindi natin tatantaran. Mga kalingkod, isang isa na naman na puputok sa kasalukuyang sinasakop ng politika at gobyerno ng Pilipinas. Dahil daw Diyos na Diyogan o kinarakot na pondo ng flood control. Sa ating special episode ng Matador, ating tatalakayin ng mga kinarakot na proyekto at paano gumugong ang mga katiwalian sa proyekto. At paano nagsimula mga protesta at magpapanis sa mga nakurakot. Sa ating mga kababayan, hindi magtatagumpay ang anumang paghahanda natin kung wala ang tulong po ninyo. Hiling din namin ang inyong kooperasyon, inyong disiplina, pagmamatsyag at bayanihan bilang responsableng mamamayan. Sa kanyang ikalawang State of the Nation Address, Pangulong Bongbong Marcos nitong Hulyo 22, 2025, tinalakay niya ang mahigit 5,000 mga flood control projects na itatayo sa bansa upang maging panangga sa mga bagyo at mga malalakas na pag-uulan. Ito raw ay layunin ni Marcos para protektahan ang mga mamamayan ng bansa laban sa anumang bagyo gamit lamang ang flood control. Pero hindi niya inasahan ang mga pangyayari ito. Matatagpuan lang pala niyang nakatiwangwang lamang ang mga proyekto. Sino kaya ang dapat panagot sa mga ghost project na yan? Sa pagtataya ng mga nakalap na sumbong mula sa sumbong ng Pangulo website, halos lahat ng bansa ay kukunti lamang ang mga naitatayo pang mga proyekto ng flood control. Habang sa Metro Manila, Maynila at Quezon City ang nakapagtala ng mahigit 100 mga proyekto. Sa pagtataya pa ng Komisyon ng Audit, higit sa 3 bilyong piso ang kinarakot sa mga flood control projects. Karamihan dyan ay sa Metro Manila, Mimaropa at ilang pang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang unang hinihinalang responsable sa mga flood control controversies ay ang mismong Department of Public Works and Highways o DPWH na responsable di umano sa pagtatayo ng mga flood control na di umano'y kinarakot. Pangalawang pinaghinalaan ay si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na responsable di umano din sa mga flood control project controversy. Inilantad niya na meron talaga mga flood control projects na hindi pa nasisimulan o nakatayo na sinasabing nakatayo na. Dahilan para siya ay mag-resign noong September 1, 2025. Pangatlo ay ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya na responsable rin sa mga flood control projects. Tila sinasabing kinarakot daw nila ang mga pondo ng flood control para ipambili ng mga magarapot na luhong sasakyan na di umano kinumpis ka na ng Bureau of Customs o BOC. Pang-apat na pinaghinalaan ay si former Ako Bicol Representative Saldico na binabatikos na doon pa noong 2024 dahil sa pagpapondo ng mga flood control sa kanyang rehiyon sa Bicol Region noon pang 2024. Kaya naman siya ay nagbitiw at ngayon pinaghahanap pa rin na nasa ibang bansa. Saldi, where na you? Dito na as, managot ka na! Sa nagpapatuloy pa rin mga pagdinig ukol sa issue ng flood control sa Pilipinas, dalawa pang mga senador ang pinaghinalaan ng pangungurakot. Yan sila Senador Joel Villanueva at Senador Jinggoy Estrada na kalaunan inilantad nila na sila daw ay nangurakot ng mga pondo ng flood control. Kabilang pa dyan si Senador Bong Revilla. Nitong September 21, 2025 sabay sa pagdiriwang ng ika-53 taon ng pagdedeklara ng batas militar ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. nitong 1972 na nagsagawa ng protesta ang ilang mga mamamayan o tinatawag na Trillion Peso March na kung saan iilan ng mga inaresto, sinugatan at mga pinatay. Patuloy pa nating tututukan ng mga issue sa flood control kung sino nga ba ang dapat managot sa issue na ito. Huwag po kayo mananahimik kung magdalawang isip kayo. Kung mayroon kayong sumbong, ipadala o paalam sa Official Balitaan Plus at gmail.com. Ang lahat ng matitindig suliranin ng bayan, hindi natin tatantaran. Ito po si Argino de Leon, ang inyong Matador.